Shalom sa inyong lahat. Talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaawaan at patatawarin niya sila. Isaiah 55:7. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Nalalaman ng tamang kilos, hinding-hindi isinasagawa ang mga ito. Exodo. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 5:4 at 5. Ipaalam mo sa amin ang iyong daan, O Panginoon. Ituro mo sa amin ang iyong mga landas. Akayin mo kami sa iyong katotohanan. Kami iyong turuan sapagkat ikaw ang Diyos ng aming kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay kami ng buong araw. Amen. Unang leksyon, pang-aapi ang nasa likuran at kapanganakan ni Moises. Paglalakbay tungo sa lupang pangako. Ito ang pangkahalatang introduksyon ng leksyon. Ang nahayag na Diyos sa aklat ng Exodo ay ang maibiging Diyos na sa taktang panahon at sa kanyang makapangyarihang mga kilos ay nagdala ng pagpapalaya sa kanyang bayan. Ang Exodo mula Ehipto at ang pagtawid sa dagat na pula ay mga pangyayaring mahalaga at kakaiba, mga kagilagilas na kilos ng Diyos. Walang mga pangyayaring mas dakila o higit na maluwalhati ang kailanmay nangyari sa kasaysayan ng sinaunang Israel bago ang krus. Ito'y ang Ebanghelyo, subalit ayon kay Moises. Susing talata. Ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkalipin ay nakarating sa Diyos. Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. At tinignan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Exodo 2:23-25. Nagkusa ang Diyos upang palayain ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kailangan nating simpleng tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya ang inaalok niya sa atin. Ito ang dahilan kung bakit ang aklat ng Exodo ay dapat pag-aralan. Dahil nakaturo ito sa kung ano ang nagawa ni Jesus para sa ating lahat. Ito ay isang aklat tungkol sa katubusan, pagpapalaya at pangwakas na kaligtasan na lahat ay atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus at kung ano ang nakamtan niya para sa atin. Mga kamag-aral, sa gitna ng kaguluhan at kadiliman, kapag ang ating mga mata ay nakatuon sa Diyos, makikilala natin ang kanyang presensya
kalinga at tulong, samantalang ginagabayan niya tayo tungo sa walang hanggang lupang pangako. Muli ay tatlong pagkakahati. Una, Eksodo ang pasimula nito. Kalawa, ang Hebreyong hilot. At ikatlo, mula sa sinanay na hari tungo sa leader ng Diyos. Doon sa una ay dalawang tatalakayin, ang bayan ng Diyos sa Ehipto at ang nasa likod ng pangkasaysayan. Doon sa ikalawa ay isa, ang kanilang susing papel. At sa ikatlo ay dalawa rin. Ipinanganak si Moises at isang pagpapalit ng mga panukala. Yung unang pagkakahati, ang Eksodo ang pasimula nito at ang unang tatalakayin, ang bayan ng Diyos sa Ehipto. Eksodo 1:5-7. Lahat ng taong nagmula sa balakang ni Jacob ay 70 katao at si Jose ay nasa Ehipto na. Namatay si Jose at ang lahat ng kanyang mga kapatid at ang buong salinlahing iyon. Ang mga anak ni Israel ay lumago at nadagdagang mabuti. Sila'y dumami at naging napakalakas, kaya't ang lupain ay napuno nila. Isang mahalagang katotohanan. Nagpapasimula ang aklat ng Eksodo na may isang paalaala ng pagpapala ng Diyos. Nang ang patriarkang Jacob at ang kanyang pamilya ay tumira sa Ehipto, 70 katao lamang sila. Subalit ang mga Israelita ay lumago at nadagdagang mabuti. Sila'y dumami at naging napakalakas, kaya't ang lupain ay napuno nila. Sa panahon ng Eksodo, gayunman, sila'y bumibilang na 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa sa mga bata. May mga nagtatayang ang lumabas sa Ehipto ay mga 2 milyon. Ang katayuan ng Israel sa panahon ng Eksodo, inilalarawan ng tala ng Biblia ang kwento ng mga anak ng Israel sa Ehipto sa madilim na kulay. Nagpapasimula ang Eksodo sa kanilang pagkakaalipin ng mga Panginoon ng Ehipto at ang mapang-aping paggawa na inilalapat nila sa mga Hebreo. Ang aklat na Eksodo ay nagtatapos gayunman na may mapayapa at umaaliw na presensya ng Diyos sa tabernakulo sa gitna ng kampo ng Israelita. Sa pagitan nitong dalawang magkasalungat na mga polo ay inilalarawan ng tagumpay ng Diyos sa pamagitan ng pagpapalaya ng Diyos sa kanyang bayan mula sa pagkalipin, sa pamamagitan ng pagbubukas niya ng dagat na pula at sa pamamagitan ng pagkakadaig niya sa pinakamalakas na army ng panahong yon, ang kagilagilas na tagumpay ng Diyos sa mga puwersa ng kasamaan ay naihayag. Laging makapangyarihan ang Diyos. Kabalintunaang idiniriin ng kwento na habang kanilang pinahihirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap. Ibig sabihin, anumang mga pakana ng tao, ang Diyos ay natiling pinakamakapangyarihan at ililigtas ang kanyang bayan, kahit kapag ang sitwasyon ay lumilitaw na walang pag-asa, kahiman mula sa pananaw ng tao. Mga kamag-aral, bumangon ng isang bagong hari na hindi kilala si Jose. Sinasabi sa atin ng salaysay na ito
na hinding-hindi natin dapat binabaliwala ang ating mga kalagayan, lalo na ang mabubuti. Pangalawang pagtatalakay, ang nasa likurang pangkasaysayan. Genesis 37:28 at Kapitulo 39, talatang 2 at 31. Dumaan ang mga ngalakal na mga Midyanita at kanilang iniahon si Jose sa balon at siya'y ipinagbili sa mga Ismaelita sa halagang 20 pirasong pilak. At dinali nila si Jose sa Ehipto. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay na bilanggo. Isang mapagkaibigang faraon ng Ehipto. Nang dumating ang pamilya ni Jacob sa Ehipto, gatapos ng makaranas ng paggutom sa Kanaan, ang hari ng Ehipto ay mapagkaibigan sa mga Hebreo dahil kay Jose at lahat ng nagawa niya para sa taga-Ehipto. Iniligtas ni Jose ang mga taga-Ehipto sa darating na taggutom, 7 taon na taggutom. Ipinayo niya sa hari, sa faraon, na sa loob ng 7 taon bago ang taggutom ay mag-ipon sila ng mga inani ng mga Ehipsyo. At bunga noon ay natuwa ang faraon at itinaas ang katayuan ni Jose. Sinabi ng faraon kay Jose, "Ikaw ay inaatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto." Inalis ng faraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuotan ng pinong lino at inilagay sa kanyang ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Siya'y pinasakay niya sa karwahe na para sa ikalawang pinakamataas na pinuno at sila'y sumigaw sa unahan, "Lumuhod kayo." Sa gayoy inilagay siya bilang puno ng buong lupain ng Ehipto. Di ba ganun rin ang parangal na ginawa kay Mordecai? Ang mga faraon. Ang pinaka mapaniniwalaang nasa likod ng kasaysayan sa kwento ni Jose ay ang sumusunod. Ang bagong hari sa Exodo 1:8 na hindi kilala si Jose ay si Amos. Nandiyan ang petsa ng kanyang buhay. Kasunod na dumating ay si Amenhotep I, ang hari na kinatakutan ang mga Israelita at inapi sila. Maya-maya si Thutmose I nagpalabas ng utos ng kamatayan para sa lahat ng Hebreong batang lalaki. Ang kanyang iha, si Hatshepsut, ang prinsesang umampon kay Moses upang maging kanyang anak. Si Faraon Thutmose III na sa ilang panahon ay kasabay na pinuno ni Hatshepsut at ang Faraon ng Exodo. Ayon sa pinakamabuting kalkulasyon, naganap ang Exodo ng Marso 1415 bago si Kristo. Isang patuloy na paghahayag ng karakter ng Diyos. Sinasakop ng isang mahabang panahon ng unang kapitulo ng Exodo mula sa panahon ni Jose nang ang kanyang ama si Jacob
kasama ng buong pamilya ay pumasok sa Ehipto hanggang sa utos ng kamatayan ng Faraon. Bagaman may umiiral na pagtatalo sa eksaktong bilang ng mga taon, ang mahalaga ay na kahit ang kanyang bayan ay naging alipin sa isang banyagang lupain, hindi sila kinalimutan ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit na maraming detalye tungkol sa mga Hebreo sa Ehipto sa panahong iyon, ay natiling nakatago kahit man lang para sa ngayon. Ang kapahayagan ng karakter ng Diyos ay nagliliwanag pa sa mga pahina ng aklat nito, gaya ng ginagawa nito sa buong kasulatan. Malalaman natin na gaano man tila kasama ang mga bagay, ang Diyos ay laging naroon at mapagkakatiwalaan natin siya sa anumang sitwasyong masusumpungan natin ang sarili. Pangalawang pagkakahati, ang mga Hebreong hilot at tatalakayin ang kanilang susing papel. Exodo 1:15 hanggang 17. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot na mga Hebrea na ang pangalan ng isa ay si Sifra at ang pangalan ng ikalawa ay si Pua. Kanyang sinabi, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebrea at pagtingin ninyo sa kanila sa upuang panganganakan, kung lalaki ay papatayin ninyo, ngunit kung babae ay mabubuhay ito. Subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang makakapangyarihang kamay. Hindi mauunawaan ang aklat ng Exodo na walang pagpapalagay sa mga katuruan ng Henesis. Lumipat ang mga Hudyo sa Ehipto at pagkatapos ng isang panahon ng malaking kasaganaan at kapayapaan ay inalipin sila. Subalit, hindi nabandonan ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang mga problema, kahit pa maaaring parang ganon kung minsan. Walang dudang marami sa mga Hebreo ay nawalan ng pag-asa sa kanilang kalagayan. Gayunman, sa panahon ng kanilang pagkabalisa, dumarating ang Diyos upang tumulong sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Pinasisigla ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod. Tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita, at luluwalhatiin mo ako. Awit 50:15. Ang unang pagkabigo ng Faraon. Walang Faraon ang may pangalan sa aklat ng Henesis o Exodus. Dala-dala lamang nila ang titulo ng Faraon na nangangahulugang hari. Naniniwala ang mga taga-Ehipto na ang Faraon ay isang Diyos sa lupa, ang anak ng Diyos Ra o Osiris o Horus. Itinuturing si Ra na pinakamataas na Diyos ng Ehipto, ang araw na Diyos mismo. Gayunman, sa kabila ng lahat niyang kapangyarihan, itong Diyos ay hindi kayang puwersahin ang mga hilot upang kontrahin ang kanilang paniniwala. Sa katunayan, sa kabaligtaran sa walang pangalang Faraon, ang dalawang hilot ay pinangalan ng Sifra at Pua. Sila'y lubos na ginalang dahil may takot sila sa Panginoon. Ang masamang utos ng Faraon ay walang epekto sa kanila dahil iginalang nila ang Diyos ng langit kaysa sa mga utos ng isang makalupang
ari. Di ba napakagandang halimbawa sa atin yan pagka tayo haharap na sa mga utos ng tao, pamahalaan na taliwas sa utos ng Diyos. Kaya pinagpala sila ng Diyos kasama ang kanilang malaking pamilya. Ano nga ang isang makapangyarihang patotoo sa pagiging tapat. Ang mga babaeng ito, hindi alintana kung gaano kakaunti ang alam nila sa teolohiya, nalalamang hindi lamang kung ano ang tama, kundi pinipiling gawin kung ano ang tama. Kinakailangang humihigit sa kaalaman, kinakailangang pipiliing gawin ang tama. Ang pangalawang estratehiya ng paraon. Nang makita ng paraon na bigo ang kanyang pakana, inutusan niya ang mga taga-Ehipto na patayin ang lahat ng lalaking bata na ipinanganak ng mga Hebreo. Itatapon ang mga ito sa ilog Nilo, marahil bilang isang handog kay Hapi, ang Diyos ng Nilo, at isang Diyos din ng fertilidad. Ito ang unang pagkakatala ng panahon na ang mga Hudyo ay papatayin dahil lamang sila'y mga Hudyo. Ang layunin ng utos ay ng pagpatay ay upang pasukuin ng mga Hebreo, upang lipulin ang lahat ng malaking inanak, at upang ang mga babae ay maging bahagi sa bansang Ehipto. Kaya wawakasan ang banta ng mga Hebreo na pinaniniwalaan ng Farao na nakaamba sa kanyang bansa. Kasi mauubos ang mga lalaki, kaya sa susunod na henerasyon, ang mapapangasawa ng babae ay mga Ehipsyo. Pangatlong pagkakahati, mula sinanay na hari tungo sa lider ng Diyos. Unang pagkatalakay, ipinanganak si Moses. Exodo 2:5-10. Noon, ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog. Kanyang nakita ang basket sa talahiban at ipinakuha sa kanyang alalay. Nang makita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiyak, at ang kanyang kinaawaan siya at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagayi, sinabi ng kanyang kapatid na babae, si Miriam yon, aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Sinabi sa kanya ng anak ng Faraon, umalis ka. Ang batang babae ay umalis at tinawag ang ina ng bata. Sinabi ng anak ng Faraon sa kanya, dalhin mo ang bata ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita. Kaya't kinuha ng babae ang bata at inalagaan ito. Ang bata ay lumaki at kanyang dinala sa anak ng Faraon, ay ito'y naging kanyang anak. Kanyang pinangalanan siyang Moises dahil sinabi niya, sapagkat aking iniyahon sila sa tubig. Ang nagpangalan pala kay Moises ay ang prinsesa. Kaya ang pangalang Moises ay pangalan ng Ehipsyo. Ipinanganak na isang natatanging anak. Ang nasa likod na kasaysayan ng pagkapanganak at buhay ni Moises ay nakakikilig dahil nabuhay siya sa panahon ng tanyag na panlabing-walong dinastiya ng Ehipto. Isang hari sa panahon ng dinastiyang ito, si Thutmose III, tinatawag na ang Napoleon ng Ehipto, ay itinuring na isa sa pinakasikat na mga faraon sa sinaunang Ehipto.
Bagaman nasa ilalim ng sentensya ng kamatayan sa pagkapanganak, ipinanganak si Moses bilang isang natatanging anak. Ang natatangi ay Hebreo tov, na literal na ibig sabihin ay mabuti. Ang terminong Hebreo ay naglalarawan ng higit kaysa panlabas na kagandahan o pisikal na kagandahan. Ginamit ang salitang ito, halimbawa, sa pagpapakilala ng gawa ng Diyos sa panahon ng linggo ng paglalang, nang idineklara niya ang lahat ay mabuti, kahit pa napakabuti. Itong mabuting bata, ayon sa panukala ng Diyos, ay magiging ang nasa gulang na pangungunahan ang mga Hebreo palabas sa kanilang pagkalipin. Sa pagkapanganak ng batang ito, lalo na sa ilalim ng gayong malubhang kalagayan, sino ang makakakita ng kanyang hinaharap? Tutuparin ng Diyos ang kanyang mga salita kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakipagtipan siya sa kanila na ibibigay niya sa kanilang mga inapo ang lupang pangako. Gagamitin niya itong Tob na sanggol mga dekada maya-maya upang gawin ang gayon. Inampo ng prinsesa ng Ehipto. Hanggang sa panahong yon, ang prinsesa ng Ehipto, si Hatshepsut, ay inampon si Moises bilang kanyang anak. Ang pangalang Moises ay may Ehipsyong pinanggalingan, nangangahulugang anak ni o anak ng, bilang pagsasalamin sa mga pangalan ni Ahmos, anak ni Ak, o Tutmos, anak ni Tut. Ang pangalan niya sa gayon ay isinalin sa Hebreo bilang Moshe. Sa makatwid, inilabas. Ang kanyang buhay ay mahimalang nailigtas nang siya'y inilabas sa ilog. Dalawang edukasyon. Matapos ang mahimalang mailigtas at ampunin ni Hatshepsut, namuhay si Moises sa kanyang unang 12 taon kasama ng kanyang orihinal na pamilya. Pagkatapos ay tinanggap ni Moises ang pinakamabuting Ehipsyong edukasyon upang ihanda siya para maging ang susunod na faraon ng Ehipto. Kaya dalawa ang kanyang edukasyon. Una sa kanyang mga magulang, ikalawa sa Ehipto. Sa wakas, gayong bilang ng kanyang edukasyon ay magiging walang kwenta para o kahit pa gagawa laban sa kaalaman ng Diyos at ng kanyang katotohanan. Mananaig, kitang-kita rito, ang edukasyon sa unang 12 taon ng kanyang buhay. Ang sabi sa Kawikaan 22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Ito ay ang karasan ni Moses ay napakalaking patunay sa talatang ito. Meron pa isang tanong. Meron ka bang natutunan na sa wakas ay walang silbi para sa talagang mahalaga? Pangalawang pagtatalakay. Isang pagbabago sa mga panukala. Exodo 2:15. Nang mabalitaan ng faraon ang bagay na ito, yung may pinatay si Moses na Egyptio, ninais niyang patayin si Moses. Subalit si Moses ay tumakas mula kay faraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya'y umupo sa tabi ng isang balon. Isang pangyayaring nagbago ng buhay. Anong gagawin ni Moses? Susuko ba siya sa pang-akit ng Ehipto at sa mga kaluguran ng palaruan
o kanyang titiisin ang mga kahirapan kasama ng kanyang napapalabang bayan? Sandali na lang ang mga pangyayari, ipipilit ang isang kapasyahan para sa kanya. Nang mabalitaan ng Faraon ang bagay nito, ninais siyang patayin si Moses. Subalit si Moses ay tumakas mula kay Faraon at ninirahan sa lupain ng Medya. Siya ay naupo sa tabi ng isang balon. Nakita bilang isang rebelyon. Pagkatapos ng pagpatay, talagang walang pagpipilian si Moses, kahiman tulad ng panatili sa Ehipto. Kaya anumang panukala na meron para sa kanya upang may luklok sa trono ng Ehipto at maging isang Diyos, ang mga panukalang iyon ay matuling magwawakas. Kaysa maging isang huwad na Diyos, sa halip, paglilingkuran ni Moises ang tunay na Diyos. Walang duda, sa panahon ng tumakas siya, si Moses ay walang ideya kung anong hinaharap ang nakalaan para sa kanya. Sabi sa Hebreo 11:24 hanggang 26, dahil sa pananampalataya ng malaki na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. Mas ginusto siyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. Ang buong bagay ay matuling nalaman ng mga taga-Ehipto at hindi nagtagal ay nakarating sa pandinig ni Faraon. Ito'y iniharap sa hari na idinisenyo ni Moises na pangunahan ang kanyang bayan upang pabagsakin ang gobyerno at upang iluklok ang kanyang sarili sa trono at na walang maaaring seguridad para sa kaharian samantalang buhay siya. Kaagad, pinagpasyahan ng monarko na siya'y dapat mamatay. Patriarchs and Prophets. Isandaan taong buhay ni Moises. Nabuhay si Moises ng 120 taon at ang kanyang buhay ay mahati sa 3 bahagi na tig-40. Ang unang 40 taon ay sa Ehipto, karamihan ay sa palasyong Maharlika. Ang pangalawang 40 taon ay ginugol niya sa bahay ni Jethro sa Midian. Ang huling 40 taon ay kinuha ang karamihan ng unang 5 aklat ni Moses, yung pagsusulat nito ibig sabihin, at sinasabi na ng mga ito ang kwento ng unang pagtawag sa Israel upang sumaksi. Inihahayag ang karakter ng tunay na Diyos. Huling salita. Ang mabuting balita ng mga ito ay na sa kabila ng mga panukala ni Satanas, pinawalang bisa ng Diyos at ginamit niya ang matapat na bayan upang hadlangan ang kaaway. Bagaman buhay pa at aktibo si Satanas, gayang naihayag sa pagtatangka niyang patayin yung mga bata, ang sarili niyang pagbitay ay tiyak. Ang mabuting balita ay na ang mga kahirapan ng buhay ay maaaring mapagtagumpayan sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang biyayang iyon lamang ang ating pag-asa. Amen at Amen. Ang dalangin ko pa sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang tagapagpalaya, dalangin kong
kinikilala mo ang pagbabayad niya sa krus ng Kalbaryo upang mapalaya ka sa pang-aalipin ng kasalanan at naging kanyang ahente upang madala sa iba itong balita ng pagpapalaya. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.